Ito ay pinag-uusapan natin ang ating soberenya, kung ano ang pinaglaban ng ating mga bayani. Hindi tayo pwedeng magpasakop, hindi tayo pwedeng hinuhusgahan ng mga dayuhan. Tandaan po natin, tayo ay Pilipino, dapat taas noo tayo. Hindi tayo alipin ng sino man. Po, magandang gabi. Senator. Assalamualaikum. Yan. Assalamualaikum po. Opo, magandang gabi po sa inyo, mga kasama. Opo, sir, maraming salamat po sa inyong panahon. Sir, kamusta po ang sesyon ngayong Lunes? Everybody is happy po ba, sir? Siyempre po sa mga oras na ito, ang 13 po ninyong mga masasabi po nating mayorya ngayon ay nagtagumpay po na hindi po ma-unseat ang ating SP, ang ating Senate President ngayon na si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya tayo po ay muling makikibaka bukas kung ano po uli ang mangyayari. Alhamdulillah, marami pa lang mga ano, sir, no? Maraming development Alhamdulillah. ngayong araw. Nag-convene po kayo bilang Senate Impeachment Court at may mga committee na po na naibigay sa mga members ng majority. Ano bang committee hawak mo ngayon, Sen? Ako naman po ay hindi nangangarap ng mga committee na walang kinalaman sa aking natatawag pong interes. Unang-una, ang naibigay po kanina, yung Muslim Affairs at Cultural Minorities. Dati ko rin po yan, ako din po ang chairman yan. At bukas po, inaasahan po natin na sa atin din ibibigay muli yung pong mass media, yung public information po. Yan po yung mga may kinalaman sa ating advokasya. Opo, at kanina po sa niyo pong pagkukunvene ng Senate Impeachment Court, marami po, Senator, ang may mga agam-agam at syempre yung mga supporters ni VP Sara, talagang kine-question kung bakit raw umabot sa Senado yung reklamo. Para sa kanila po, wala naman daw katuturan, lalo na yung issue kay Madriaga, lalo yung issue yung sa AMLAC. Bilang senador, sir, ano po ba ang constitutional duty ng isa pong sitting senator pagdating po sa impeachment? Alam niyo po, ako po'y nakapagbigay na ng maraming opinion at komento patungkol po dyan. Ngayon kasi kasama, hindi na tayo makapagbigay pa ng opinion dahil na-convene na tayo. Ang masasabi ko lang, mga mahal kong kababayan, kapag ka nakarating na po kasi at tinanggap na po ng Senado ang articles ng impeachment, sa konstitusyon po, hindi po ito pwedeng mapigil na. Ang katunayan, kung hindi po tayo ang mayorya, talagang tayo po ay magtatalumpati dyan. Ang tawag po nila dyan, filibuster. Magtalumpati ka ng gusto mo, 3 araw yung talumpati mo, pwede yon. Wala pong makakapigil sa iyo. Opo, pero dahil tayo po ang mayorya ngayon at yaan po ang pilit na ini-issue ng minorya na kaya po naging si Senator Alan Peter Cayetano ang naging Senate President dahil gusto po daw ng dating minorya, kami po yon, na ang impeachment ay amin pong harangin, yung amin pong, alam niyo po, hindi po namin pwedeng gawin yun. Dahil pag ginawa po namin yon, nilalabag po namin ang konstitusyon. Kung meron pong dapat dyan na masasabi natin na hindi nagampanan yung kanilang papel para hindi makarating sa atin, ay yung mga bumoto po dyan sa Kamara. Ang nangyari po kasi, naging overwhelming yung boto dyan, kaya po nakarating sa amin at kailangan po namin talagang tanggapin at aksyonan yan. At yun po ang sinasabi ng konstitusyon. Senador, si Admar po ito. Magandang gabi. Nabanggit niyo po na Boss, bukas, magandang gabi po. bukas magkakaroon na naman ng panibagong hamon na naman. Pero pag ganito kasi, kukonti lang talaga yung difference, no?
13 to 11. 11. Sa tingin niyo po, makakaapekto ba ito sa mga, kasi ang daming problema kinakaharap ng bansa ngayon maliban diyan sa issue ng impeachment, sa korupsyon, yung krisis natin ngayon, tsaka yung mga pending ninyo na mga panukalang batas at maya't maya ito yung laging na nabubuhay na baka magkakaroon ng palitan at stake yung mga main trabaho ng mga senador po, Senator. Yan po ay yung mga opinion po yan ng kabilang panig. Dahil sa totoo lamang po, matagal naman po nakaupo ang mayorya nila. Tumakbo naman po, no? Pero masasabi po natin na nabigyan din po sila ng mahabang panahon. Pero wala naman din po na masasabi natin na nabinbin, ano? At ganoon din po sa amin. At wala naman din pong mabibinbin. Dahil kami po, nung kami ang minorya, hindi naman po kami pumipigil ng mga kanilang mga masasabi nating mga panukala na makatutulong sa bayan. Katunayan, noong pong nakaraan na break, kung naaalala niyo po, wala naman nagbakasyon po sa minorya. Kami po'y nag-aantay doon sa sinasabing special session para po pag-usapan yung old regulation. Wala nga, nandun na nga po ako sa dahig eh. Umuwi pa ako. Dahil handa po tayong harapin lahat kung ano yung issue ng taong bayan. Ito pong nagaganap na ito, hindi po ito usapin ng namulitika lang. Hindi po. Marami pong issue dito sa ating bayan na kailangan pong harapin ng ngayon ay mayorya. Dati po kasi kaming minorya, hindi namin masyadong maharap yung mga issue na yan sapagkat hindi po kami yung mayorya. Kasi mahalaga po yung ikaw ang mayorya. Kaya po itong pagkakataon na ito, kung ano man po yung sinasabi ng minorya ngayon, na kami po ay nag-aantala, hindi po. Hindi po totoo yun. Hindi po kami nag-aantala. Katunayan, nakita nyo naman po, ini-issue nila yung pag-convene ng impeachment. Nakita nyo po, yan po ang unang-unang business na ginawa ng ating bagong Senate President. Hindi po nagkaroon ng konting hadlang o humadlang ang kahit na sino. Dahil yan po ang sinasabi ng saligang batas. Opo. Senator, dito po sa bahagi po ng majority, marami kasi mga balita ngayon na kesyo magkakaroon ng palitan ngayong araw na ito. Meron ding mga balita na meron dang pinipressure ng mga miyembro ng majority para umanib dito sa kabila. Sa inyo po, meron po ba kayong alam na may mga kasamahan kayo sa majority na may ganyan po na nape-pressure po or pinipressure? Maraming mga sirkumstansya po, Senador? Ako po kasi ay bago lang po akong senador. Ano? At ako po ay sa totoo lang po, hindi po ako nakikialam dyan sa pagpapalit ng liderato. Dahil ako po'y walang ka-interest sa mga komite na alam kong big time na mga komite. Kaya ako po'y hindi nakikisama dyan sa mga mga pressure na yan. At lalo na po, no? Isang bagay lang po lagi ako, partido. Kung ano ang sinabi ng PDP, yan po ang mangyayari at yun ang susundin ko. Ngayon, kung meron po yung mga pinipressure, yan po ay sinabi na kanina ni SP, ni Senate President Alan Peter Cayetano, dahil siya po ang unang nakakaalam dyan kung sino yung mga kasama namin napipressure. At sabi nga po niya, read between the lines. So siguro po, no, pinakamagandang mangyari po dyan ay makapagpahayag si Senator Alan Peter Cayetano, ang aming SP, kung sino po yung mga sinasabing nape-pressure. Kasi kung pressure po ang pinag-uusapan, walang pinakamatinding tumanggap lahat ng pressure kundi si Senator Bato de la Rosa. No? Wala po siguro makakapantay na sa ginawang pagsulpot ni Senator Bato diyan sa Senado. Kung ikukumpara po lahat ng pressure, siguro yan na po ang pinakamatinding pressure. Opo, kunin ko lang po yung opinion ninyo dahil lumabas din ngayong araw na ito yung balita. Though ano pa ito galing pa ito sa
DOJ na pinasasampahan nila sa ombudsman. Hindi pa talaga yung galing sa ombudsman, pasasampa doon sa Sandigan Bayan. Pero ipinakalat na agad nila, nag-press conference pa. Kaugnay nga po doon sa kasamahan nyo po na si Senador Jinggoy Estrada. Sa tingin nyo po, ito po ba ay nataon lang or itinaon, Senador? Matinding coincidence po yan na eksakto sa panahon na ito. Siyempre po, hindi natin maaalis na makapagbigay ng maraming kulay yan dahil masyado naman po yung timing. No po. Siyempre, ako naman po hindi ko alam ang mga istorya niyan. Pero pagka tiningnan mo ng talagang point blank, parang masyado yung eksakto yung timing po. Opo. Bago lang si partner MJ, dito po sa panibagong set ng mga chairman, no, yung iba na retain, yung iba bago ulit na kanilang sa chairmanships po. Ano po yung inaasahan nyo po? Meron ding inaantay, lalo na yung sa Senate Blue Ribbon Committee dahil maraming excited po sa mga dapat imbestigan lalo na sa issue ng corruption po, Senador. Ako po naman ay siyempre yan po ay very interesting yan. Dahil alam nyo naman ako po mulat noon pa. Gustong-gusto ko na yung mga parliamentary debate. Siyempre po, ako po ay tagahanga din naman ni Senator Pampilo Lacson. Ginawa ko nga po yung pelikula niyan, 10,000 Hours. Saludo din po tayo dyan. Siyempre, ngayon naman po, umuugong-ugong na ito'y babalik na naman kay Senator Rodante Marcoleta. So magkakaroon na naman po ng panibagong debate yan. Yan pong mga ganyan debate, matuwa po tayo dyan. Yan po, tanggapin natin yan ng maluwalhati. Hindi po yan nagpapatagal. Yan po ang demokrasya. Kapag ka nakikita nyo po na ang inyong Senado ay hindi walang kutsabahan, ibig sabihin, buhay ang demokrasya. Kaya ako po, inaasahan ko po na magiging makulay itong Blue Ribbon. Sapagkat siyempre po, maririnig na naman natin yung boses ni, kung siya nga po, hindi ko pa po alam, si Senator Rodante Marcoleta o mananatili po yan kay Senator Pampilo Lacson. Opo, Sen, gaano kahalaga? Kasi kung atin pong pagbabasihan ng komento po ng taong bayan, they are very, very calling the Senate na ipagpatuloy po yung flood control probe. Kayo po, sir, bilang nasa frontline ng pagbabalangkas ng mga panukalat, pag-iimbestiga po dyan sa mataas na kapulungan, gaano po kahalaga na matuldukan po at matunto natin kung sino po ang mastermind ng flood control anomaly? Ay, yan po ay wala naman pong kumukontra dyan. Maging si Senator Marcoleta o si Senator Lacson, maging si SP Soto, maging si SP Alan Peter Cayetano, maging si SP Mig Subirian, maging si SP Chis Cudero, lahat po yan ang gusto ay talagang maipagpatuloy ang pag-iimbestiga po sa flood control dahil kailan lamang po ay bumaha na naman ang buong Maynila. Yan po ay hindi na po yan kasi makakalimutan ng ating mga kababayan dahil nasa harap po nila yung problema Nasa harap nila ang ganap. Kaya naniniwala po tayo na kahit na sino po ang mamuno gayon dyan sa Blue Ribbon, magpapatuloy po ang pagdinig po dyan. Opo, kasi pagbabasihan mo, Senator, yung komento po ng inyo pong mga supporters at ng netizens, para bagang nakukulangan sila doon sa flood control probe sa pamumuno po ni Senator Ping Lacson. Bitin daw eh. Inaasahan naman po natin yun kasi siyempre nasa minorya po tayo. Lahat talaga ng gagawin ng mayorya ay pupunahin po natin. Siyempre ganyan po talaga. Opo, yan po ang demokrasya sa atin. Ngayon naman po, siyempre kahit sino naman po sa mayorya ngayon, ang uupo dyan sa Blue Ribbon, ang minorya din po ngayon. Siyempre, gagawa din po ng mga pagpuna. Kaya maganda po ito. Abangan po natin ito, mga mahal kong kababayan, sapagkat umaandar ang demokrasya sa Senado. Opo, sir. Ito lang concern ng ating mga kapatid sa BARM. Ngayong araw po kasi, alam kong napanood niyo na siguro, sir, yung malakihang rally po sa Cotabato City. Libo-libong Bangsamoro stakeholders, kabilang po ang mga kabataan,
mga kababaihan, religious leaders at civil society groups ang nagprotesta at nanawagan po. Ang kanilang panawagan, Senator, ay Recover BARM Movement. Pinanawagan po nila ang pagpapanatili ng MILF leadership sa BARM. At muli raw talaga itong si former BARM chief Al-Haj Murad Ibrahim. Sir, kayo po ay malalim sa paksa sa ating mga kapatid na Muslim. Ano pong komento nyo dito, sir, at payo? Ayan po talaga pinagdurugo ng aking puso, subhanallah. Alam niyo po, ang aking pong relasyon sa BARM, kahit kailan ay hindi naging politikal. Ang aking pong relasyon sa kanila ay spiritual. Kaya ito pong mga nababalitaan natin na ganyan, na nagkakaroon ng hidwaan sa loob ng MILF, sa loob ng BARM government, masakit na masakit po sa atin yan sapagkat ang BARM ginawa po yan para sa ating mga kapatid na MILF. Sila po ang una na dapat ay mamuno dyan. Ang nakakalungkot po kasi parang nauulit yung nangyari sa ARM na ang MLF din ay ganyan ang nangyari. Kung natatandaan nyo po, ganyan na ganyan din po ang nangyari sa MLF hanggang sa huli. Sila-sila na po ang nagkaroon ng hidwaan. Ngayon, ganyan na rin po ang nangyayari ngayon sapagkat ang Chief Minister po ngayon MILF din po yan. At yung mga naapektuhan na dating mga leader, si kaibigan ko po yan, magkasama po kami sa Libya ni Al-Haj Murad ng mga panahon na binubuo po itong BARM, yung exploratory talks po yan, magkasama po kami yan sa Libya. Kaya napakasakit po sa akin na ganito yung nangyayari. Kaya sana po pakinggan po ng ating mahal na Pangulo kung ano ang nararamdaman ng mga MILF, lalong-lalo na po yung may kinalaman po sa ground. Kasi pagka ganyan po ang sitwasyon, sayang yung BARM. Sayang po kung hindi ang dapat una ditong makinabang sa pagiging mga pinuno yung MILF. At siyempre po hanggat may kaguluhan na ganyan, yung inaasahan po nating pag-unlad, magiging malayo. Sana po gamitin ng ating Pangulo ang kanyang kapangyarihan upang magbuklod-buklod yung mga pamunuan po ng MILF kung sino ang bumuo ng BARM. Wag muna po natin masyadong pinag-iintindi yung mga wala namang kinalaman sa MILF. Kasi tandaan po natin, kung walang BARM, walang MILF. Kung walang MILF, walang BARM. Wag po sana tayong magaya sa arm ng MILF na unti-unting nawala. Opo, Senador, bilang panghuli na lang siguro, mensahe nyo po sa ating mga kababayan sa mga pangyayari, mga kaganapan po dyan po sa Senado. Unang-una, mga mahal kong kababayan, ako po ay nagpapasalamat po tayo sa ating nag-iisang Diyos at siyempre po sa SMNI, nagpapasalamat po tayo kay Pastor Kibuloy na patuloy po na nakikipaglaban para sa katotohanan. Napakahalaga po na nandiyan ang SMNI dahil ito pong mga nangyayari ngayon sa Senado, medyo napakalungkot po dahil lumalayo sa katotohanan kung ano yung tunay na mga naganap. Napakadami pong pagbibintang, napakadami pong mga eyewitness kuno na nakita kami doon, nakita kami dito, mga masasakit pong mga paratang na itong mga ganitong bagay po na pinag-uusapan natin ay isang parte ng gobyerno. Tandaan po natin, isang branch ng gobyerno ang Senado. Sagrado po ito. Sagrado ito, mga mahal kong kababayan. Ito po ay resulta ng isang revolusyon na nag-create, bumuo ng isang mataas na kapulungan. At itong mataas na kapulungan, wag po nating gawin na parang palengke. Parang ala na po tayong respeto dito sa Senado. Wag pong ganon. Hinihingi ko sa ating mga kababayan na tingnan niyo po ang Senado na kung paano niyo tinitingnan ang
judiciary, ang executive. Dahil ito po ay parte ng branch of government. At kami po naman dyan, hindi po kami magulo. Kami po ang ginulo. Yun po ang tandaan natin. Nasa loob po kami ng building namin. Nandoon po kami sa aming matatawag na himpilan. Kami po ang, hindi naman po kami po pwedeng hindi namin ipagtanggol ang aming institusyon. Ito po ay karapatan namin at aming duty. Duty po namin yan na ipaglaban ang Senado dahil kami po ay binoto ng tao. Tandaan po natin, kami po ay mga halal ng tao. At kami po ay representante ng tao. Hindi po kami appointed. Hindi kami basta na lang umusbong at kami na naging public servant na. Hindi po. May mga boto po kami. Kaya sana, inihiling po namin na wag naman kaming gawan ng kwento. Wag po kaming gawan ng mga kaimposiblihan na parang akala mo nasa pelikula tayo. Sinasabi na nagpunta sa airport, sinasabi na sumakay ng yate. Ano po ba yan? Hindi po ito biruan. Hindi po ito pelikula. Ito po ay pinaglalaban natin ang soberenya ng ating bansa. Pag sinabi po namin soberenya, hindi po kami nagpapasakop sa warrant of arrest ng dayuhan. Hindi naman po siguro mahirap intindihin yun na ang inaantay namin ay warrant of arrest manggagaling sa bansa natin. Dahil para sa ang naging mga senador kami ng bansang ito, kung susunod kami sa dikta ng dayuhan. Sayang naman ang pinaglaban ng ating mga bayani. At para tayo'y magkaroon ng gobyerno at tayo'y magkaroon ng independensya. Sayang. Kaya sana, mga mahal kong kababayan, maintindihan ninyo, kung iba man ang opinyon ng ang ibang naming mga kasama na okay lang ang ICC warrant, kanila yun. Sana, respetuhin din yung aming opinyon. Kaya nga po tayo may demokrasya. Kami, ang pinaniniwalaan namin, ang kasama namin, ang aming Senate President ngayon, kailangan magkaroon ng papel ang korte ng bansang ito. Hindi po pwedeng tatango lang tayo, hindi pwedeng papayag lang tayo kung ano ang sasabihin ng dayuhan. At huwag maging pilosopo yung mga abogado na sinasabi nila na hindi dayuhang korte yan. Tingnan nyo lang yung pagmumukha ng mga tao dun. Dayuhan na. Paano mo sasabihin hindi dayuhan? Huwag nating daanin sa pilosopong legal itong pinag-uusapan natin. Ito ay pinag-uusapan natin ang ating soberenya kung ano ang pinaglaban ng ating mga bayani. Hindi tayo pwedeng magpasakop. Hindi tayo pwedeng hinuhusgahan ng mga dayuhan. Tandaan po natin, tayo ay Pilipino. Dapat taas noo tayo. Hindi tayo alipin ng sino man. Tayo'y kapantay, maging anuman ang lahi niyan, maging puti man yan, maging dilaw man yan, o anuman ang kulay niyan, pantay-pantay tayo. Walang mataas. Tayong lahat ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat si Senador Robin Hood Padilla, ang ating nakasama po mga ka-partners. Maraming salamat, sir.